Wala raw kasing araw na hindi nag-aaway itong mag-asawang sina Mara at si Vic. At ang dahilan ng kanilang walang tigil na bangayan ay tungkol lang daw sa paglipat nila ng tinitirhang bahay. Ganito po kasi yan, praktikal lang na mag-isip daw itong si Mara dahil itong si Vic na lang ang naghahanap buhay para sa kanilang buong pamilya. Matapos nga hong itong si Mara ay mag-resign na sa pinapasukan niya ring trabaho. Ayan, kaya ang ending, si Mara, todo ang push kay Vic na lumipat na sa mas murang paupahan para makabawas na rin sa mga gastusin. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Mara ang dahilan kung bakit ayaw na pakawalan nitong si Vic yung tinutuluyan nilang bahay ngayon. Pero itong si Vic, meron daw aaminin sa ating programa. Yan, pero mamaya po natin tatanungin yan, ano? Kumustahin muna natin si mula sa Dasmariñas, Cavite, 37 years old. Vic, magandang tanghali sa'yo. Hello po, sir. Oo, magandang Vic. tanghali po. Magandang tanghali. Magandang tanghali, sir. Nandyan ba? Kasama mo ba si Mara o ikaw ay nasa trabaho? Nandito po ako sa bahay, sir. Okay. Ayan, dyan yan sa bahay na pinag-aawayan ninyo ni Mara. Opo, sir. Ayan. Eto na nga. Ang sabi, si Mara ay nag-resign na sa trabaho. Bakit ba kinailangan na mag-resign sa trabaho itong si Mara? Gusto niya po kasing umuwi sa kanila, sir, sa Dasma, sa Cavite. Pagkatapos, gusto niya, sir, lumipat na doon. sandali, nasan ka ba ngayon, Vic? Dito po sa Antipolo, sir. Sa Antipolo, yung inuupahan yung bahay ngayon. Opo. Okay, sige. Bakit? Saan ba ang trabaho mo? Malapit lang ba dyan? Nandun po sa, lumipat na po kasi akong trabaho, sir, sa Valenzuela. Tapos ngayon, sir, ang gusto kasi niya, lumipat agad. Ang sa akin naman po kasi, sir, wala namang problema. Kailangan ko lang po kasing muna ng pera para hindi yung ura-urada desisyon na alis agad. Kumbaga, gaano ka lang, hindi, sabi mo nga bago yung trabaho mo sa Valenzuela ngayon. Lumipat po ako. Lumipat ka ng trabaho, ilan linggo ka pa lang ba na nakakalipat ng trabaho? Medyo matagal-tagal na rin po, sir. Mga gaano na katagal? Mga buwan na po, sir. Ilang buwan? Yung sa akin kasi, sir, hindi kasi ako regular na nagda-drive doon pa extra lang. Okay. Kaya hindi po ako ng pera agad-agad. So medyo kinukulang ka ng lakas ng loob na lumipat na agad-agad dahil bago ka nga lang rin. Ganun Okay. po, sir. Kasi ang iniisip ko po yung budget saka yung sa mga bata. Ilan ba ang anak ninyo ni Mara? 3 na po, sir. Marami-rami na rin, mga nag-aaral. Opo. Parehas nag-aaral po. Enrolled sila dyan sa tinitigilan nyo sa Antipolo. Opo, sir. At syempre, nasa kalagitnaan na siya ng, school year. Yan. Ayaw ko rin kasing yung pag-aaral ng mga bata. Kasi pwede naman talagang mai-transfer, wala namang masama doon, pero yun nga, panibagong pakikisama, panibagong mga requisitos, mga requirements na naman, ang hihingin sa inyo doon sa paglipat ninyo. Pero yung bang pagyayaya ni Mara ay meron na siyang sigurado na titigilan doon sa lugar nila sa Dasmariñas, Cavite? Hindi, ang plano niya kasi, sir, pupuntahin sa nanay niya. Pagkatapos, nagkapera, magpagawa na lang ng sariling kwarto. Okay. Yun po yung inaano ko sa kanya na baka pwede naman na hindi muna agad-agad kasi kailangan natin ng pera papunta ron. Tapos yung sa bahay. Okay. Gano'n na ba kayo katagal na naninirahan, tumitigil dyan sa Antipolo? Mga palagay ko, sir, mga 5 years, 4 years. Matagal-tagal na rin. Marami na mga naipundar na mga gamit, Opo. Okay, Meron sige. naman po. Ito, sa pagkakataong to, kausapin naman natin si Mara, 33 years old. Ayan, si Mara.
Yes, hello po, Kuya Poy. Oo, magandang tanghali sa iyo, Mara. Oh, gusto mo na tanghali raw din po. umuwi sa Dasmariñas, Cavite. Sabi mo, hindi mo malaman ang dahilan kung bakit ayaw pang umalis ni Vic diyan sa tinitigilan ninyo. Pero marami kasing mga konsiderasyon. 'Di ba? Narinig mo naman yung sinabi ng asawa mo kanina? Opo. Oh, bago lang siya, medyo nag-aalangan pa sa ipon. Pagkatapos kayo ay makikitira doon sa nanay mo ba? Bahay ba ng nanay mo 'yon? Yes po. At magtatayo na lamang kayo ng kwarto room. Pero di ba nga nasa kalagitnaan ng klase yung mga bata? O paano kayo maglilipat? May gastos yan sa paglipat. Ano ba? Bakit ba atat na atat ka ng umalis, Mara? Bali po, Kuya Poy, yung tinitiran po namin ngayon, kahit hindi na po kami nagbabayad ng upa kasi tinapos na namin yung ng upa doon, yung katapusan. Umaandar po yung araw, may bayad po yun per day. Ayun po ang inaano ko. Siyempre, magbabayad pa kami. Oh. Tapos yung may-ari ng bahay, nagsasabi na i-renovate na yung bahay kasi nga po, ang dami ng sira. Okay. Kaya po nag-ano din na makaalis na kami dun sa tinitira namin ngayon. Kailangan bakantihin na nga yung bahay. Opo. Sino ba nagtapos ng usapan na sige ho, hanggang ngayon na lang kami, ngayong buwan na lang? Opo. Oh, hanggang Hindi, ngayon. nga po ang ko nga sa kanya, hanggang na lang kami Sabado. Kasi dapat kahapon pa po kami nakaalis, kulang kami sa budget. Kahit panggas ng sasakyan, hindi kami naka-provide. Oo. Okay. Sige, alamin nga natin, meron daw aaminin itong si Vic ng na asawa mo, no? Ano ba yung aaminin ito? Baka malaki ang kinalaman kung bakit parang ayaw pang umalis dyan ni Vic. Vic, hello? Vic? Ikaw ba yung kumakahol? Kapit tayo po, sir. May delivery yata sa labas. Ayan. Vic, ano ba yung aaminin mo sa programa natin? Na hindi pa ba alam ni Mara ito? Yun lang naman po yung ko sa kanya, sir. Yung wala po kasi akong kita na na stable na kita kasi yung trabaho ko, sir, pa-extra lang. Pagka merong absent na driver, saka po ako sasalang. Ayun. So, hindi na paghandaan. Opo, sir. Okay. Mara, ano ba yung hanap buhay mo dati? Service crew po, sir, sa Korean food. Oo, yan. Sa mga kainan. Pagkatapos niyan, bakit ka umalis nang hindi pa pala kayo financially prepared na lumipat? Dapat po, Kuya Poy, yung gagamitin sana namin is yung last sahod ko. Tapos, ang sabi ng amo ko, Sabado na lang yung sahod mo kasi Sabado naman ang payroll. Kaya po biglang nagkagulo-gulo yung namin. Yung namin, pag-alis namin. So sa Sabado yan? Ayun po yung pangako. Yun ang pangako. Kasi nangako na po na kinabukasan bibigay tapos hindi naman naibigay. Ayan, pero umasa nga tayo na na maibigay. So papaano kapag ka naibigay sa Sabado, kailangan makaalis na rin kayo? Ayun nga po, kasi nangako din ako dun sa may-ari ng bahay na sa Sabado na nga lang. Kasi talagang nandiyan na yung maggagawa ng bahay. Sila ba yung kinakahulan ng aso? Ha? Andyan na? Nandyan na sa labas. Yung mga aso nyo ba yan? Sasama nyo rin sa biyahe yan? Sa paglipat? Hindi po, aso ng kapitbahay. Aso ng kapitbahay. Ang lapit naman ng kapitbahay. Ayan. Sige. Okay, Vic. Hello po, sir. Vic, kung sakasakali nga na, ayan na, kapag ka naibigay yung sahod ni Mara sa Sabado, ikaw naman kasi, Mara, ba't ka naman nangako ng Sabado? Hindi mo pa nga hawak yung pera. Hindi ka pa dapat, hindi ka pa dapat nangako. Oo nga po, sir. Pinauwi na niya ako. Imbis na sana nakadilensya pa ako dun sa nandito na ako. Kuya Poy, may umaandar kasi yung araw, Kuya Poy. Kada tira namin dyan sa isang araw, may bayad po. I-divide yung 3-5 dun sa araw-araw na tinitira namin.
Tumalakad po yung araw. Ano pa rin kami, may babayaran pa rin kami bago kami umalis. Okay. So, kailan pa nandyan si Vic? Ha, Vic? Kailan ka pa umuwi? Hello, sir? Kailan ka pa umuwi? Nung nakarang araw kasi, sir, gusto na niya na umalis, ihatid ko na daw sila. Mm-hmm. Ang sabi ko naman, sayang naman yung araw ko kung uwi ako dyan, tapos hindi naman makaalis agad. Ngayon nga po yung nangyari, umuwi ako, tapos hindi rin naman nakaalis agad. Imbis na sana nakapasok ako doon, nakadilensya ako ng pangdagdag sa Okay. sa paglipat. O yan. So medyo natataranta na kayo mag-asawa, no? Sabi mo, Vic, ikaw ay driver. Tama? Opo, sir. Meron ka mga kaibigan, natural na mga driver na baka merong diskarte na lang ang gamitin kapag ganyan, yung lalo na sa weekend. Kung pwede na kayo makapaghakot na, 'di ba? Meron ka bang kaibigan na driver na mahihiraman ng sasakyan para yung ilang mga gamit nyo naman maisakay doon? Opo, sir. Meron na kaming sir, yung nahiraman sana. Ang problema lang namin yung pang gasolina, diesel, pang ganun. Opo. Pan-diesel. Okay. Yung mga ganyan, pamerienda ng konti. May mga magbubuhat-buhat na ganoon. O baka kaya na yan ng makukuhang sweldo, Mara. Ayun nga, sir Parang 2 araw lang yung pinasok ko na last Magkano lang yun? Magkano lang po ang sweldo ko sa isang araw? 480. Okay. Ayan. Pero tapos yung 2 araw na inano ko, magkano lang? Di bale. Ganito, no? Ikaw ba, Vic, wala namang problema kung sa paglipat ninyo doon sa tirahan nila Mara sa Dasmariñas, Cavite? Opo. Okay naman kayo ng nanay niya? Magkasundo? Wala naman pong problema, sir, kung yun ang kung yun ang ikakaganda ng Oo, walang marunong makisama, ha? Mara, marunong ba makisama si Vic sa mga magulang mo? Siguro, sir. Ay, bakit siguro? Bakit siguro? Bakit siguro? Ba't parang di ka sure? Ha? Ba't di ka sure? Mag-i-stayin po yan sa Valenzuela, sir. Okay. Ayan. Pero syempre, tatanggapin na lamang, Vic, na hindi ka pwedeng maging hari doon dahil may reyna doon. Nandyan pa ba tatay mo? Wala na po. Wala na. May reyna doon, yung nanay ni Mara. Mother ko na lang, saka kapatid ko po. Yan. Panibagong pakikisama, panibagong lugar, pero yan ay inyong malalampasan naman. So ano ba ang plano ninyong dalawa, Vic and Mara? Aalis o hindi? Mag-usap kayo? Go! Wala, sa akin, wala problema, sir, kung ilipat doon. Vic, si Mara, kausapin mo. Si Mara. Kung lilipat tayo doon, okay lang naman. Wala namang sa akin. Basta, ang inalo ko lang sa'yo, yung budget ko kasi, wala kasi akong budget. Mara? Basta pag ihatid mo kami doon, okay lang kahit na ihatid mo na lang kami doon sa Cavite. Yun nga. Walang problema sa akin yan. Maihahatid. Hindi lang sigurado kung makabalik pa. Naubos na yung diesel Di ba? Naubos na yung gasolina. Yun na lang yung problema. Okay? Pero wala rin kayong may iwan na utang na dyan, ha? Ay, wala po. Yan yung maigi. Yung aalis kayo, wala kayong may iwan na utang. May pondo pa kami ng tubig at ilaw. Yun. Sige. Ganito na lang. Mamaya, meron tayong number nitong dalawa, no, Rema? Meron tayong number? Meron nila tayong number? Yan. Merong nag-message sa akin, magdo-donate daw ng pan-diesel ninyo. Magdo-donate ng pan-diesel tsaka pang-merienda para doon sa mga maghahakot. Okay? Thank you po. Pagdamutan nyo na raw si Anonymous, ayaw magpakilala. Ayan pagdamutan nyo na raw kung ano yan yung ipadadala sa inyo. Okay? Thank you po. Ayan. So ano ba ang heart decision ninyo? Okay na okay. Mukhang approve naman Payag na payag naman si Vic Letter A po. Okay, Letter A, Kuya Poy. Ayun. Approve na approve. Sige. Para masaya kayong dalawa, Vic and Mara. Kasi nga, yun na lang yung willing nang umalis. Ayan, willing nang
Nga lang mayahatid sa Cavite kaso hindi yata makakauwi. Yung ihiraman ni Vic ng sasakyan. Nakakahiya naman doon sa hiniraman, ano? Ayan, basta Vic, ang bibigay mo na lang, pangkain. Konting pangkain. Wala nang inom-inom, ha? Oh, okay. Sige. O siya, maraming salamat sa inyo, Vic and Mara. Ayan, sa inyong pagbabahagi ng kwento nyo dito sa atin sa HEART sa programang Heart to Heart.